Hey guys! Welcome to the vlog, and for today's video, pag-uusapan natin, ito yung mga bagay na dapat namin dinala at mga bagay na hindi namin dapat dinala dito sa Canada. Yes, so marami kasing nagtatanong guys ngayon, lalo na yung mga nagre-research and mga nag-i-impake. Yan, ano ba yung mga dapat isama sa mga bagahe nila o dapat tanggalin? So, kumukuha lang naman sila ng idea kasi syempre, tayo ay iba-iba naman ng mga gamit and mga priority in life. So, ito ay mga personal na mai-share lang namin. Ano ba yung sa amin, sa situation namin, yung ano ba yung mga dapat dinala and dapat hindi na lang dinala dito sa Canada. Okay, so umpisahan natin guys. Okay guys, unang-una na dapat naming dinala ay... Yan, napaisip ako dito kasi mas marami sanang pambahay ang dapat dinala dito sa Canada. So, nagdala rin naman kami, pero kakaunti dahil saan ba kami nag-prioritize? Mas dinamihan na namin yung mga panlamig. So, ano lang naman, mga long sleeves. Yeah, mga long sleeves, mga makakapal na pananamit. Kasi alam nyo naman, syempre, Canada, anticipate na namin talaga na malamig, dapat ganito yung susuotin. Pero, alam nyo yun, nakalimutan namin na pag nasa bahay naman, hindi ganun kalamig eh. May heater tayo. So, hindi kailangan kalimutan ang mga normal na pambahay na meron tayo sa Pinas. Yes. So, yun yung sana, nagdala pa sana ako. Kasi may mga bagay-bagay ako, mga damit na, syempre, feel ko comfortable talaga ako. Hinahanap-hanap ko rin sana. Nadala ko pala yung ganitong bagay. Pero, yun yung pinanghihinayangan ko. Kaya ako naman guys, syempre, yun din, damit din. Kasi kung mapapansin nyo guys to sa vlog ko, halos iilan lang yung mga sinusuot ko talaga mga t-shirt. Kasi, yun nga, more on nag-focus kasi kami sa sweatshirt talaga eh. Yeah. Yung mga damit ko, actually guys, marami akong damit. Pinamigay ko na sa brother ko, pinamigay ko na doon sa mga tao namin sa Dock Wings, pantalon, shorts, damit, yan. So, ilan lang talaga yung dala namin. Yes. So, ito pa, aside sa pambahay, ito nakalimutan ko, very timely. Kasi ngayon ko lang nare-realize na dapat dinamihan ko, dapat dinala ko, and sayang na pinamigay ko ang karamihan nito, yung mga office attire ko. Yeah. So, nandun na yung blazer, na sangkatutak din na blazer na nag-invest din ako ha, kasi syempre, pampasok natin to sa office no, nagtatrabaho tayo. And ngayon, nare-realize ko na sobrang kailangan ko ng blazer, ng slacks. Yeah. Yan. Especially so, slacks din, diba? So, ngayon na malapit na tayo mag-practicum, yan, naisip ko, kailangan pa namin bumili. Eh, di sana nakapagdala ako ng mas marami. Diba? Although nagdala ako ng ilang piraso, kaya lang nasa 3 to 4 lang yun na idala ko. So, feel ko mas okay sana kung nadagdagan ko pa yon, and nakapagbawas kami sa ibang bagay na sana hindi na lang dapat dinala. Oh, kasi ako guys, ganun din, slacks din, kasi nung unang pasok ko dito sa Chinook, kailangan namin yung black pants. At saka, especially yung white t-shirt guys, importante rin yun, ano? Maganda makapagdala kayo ng, pwede nyo rin anticipate na susuotin nyo kapag nagtrabaho kayo dito sa Canada, depending on your line of job. Ano ba, saan ba kayo magtatrabaho? Sa retail ba? Sa healthcare? Or sa office? Okay guys, sumunod naman na dapat naming dinala or mas dinamihan namin, ito yung medyas. So, nakapagdala naman kami guys ng mga medyas. Although, yun nga ang kakapal ng medyas na ni-ready namin. Syempre, in anticipation na naman sa pagtira natin dito sa Canada kasi malamig na bansa ito. Pero yun nga lang, 'di ba? Hindi na kami invest or nakapag-ready sa mga maninipis na medyas. Kasi hindi naman lagi-lagi tayo magsusuot ng makapal na medyas para sa winter boots. May mga days na maaraw, mainit, so kailangan lang natin ng maninipis na socks para sa rubber shoes. Especially sa summer. So, yun ang dapat sana mas dinagdagan namin. So, kung nag-iisip kayo, ano pa ba yung pwedeng dagdagan yan, pwede nyo yan idagdag sa listahan nyo ang maninipis na socks. Kasi kami nakapagdala ng maraming makakapal na socks. Okay. Yeah. Sumunod dito guys, syempre sapatos din. Ito rin, medyo
nanghinayang din ako kasi bumili pa ako dito guys ng black shoes. Yan, kasi kailangan yun sa work niya. So, dapat again, i-anticipate nyo ano ba yung pwedeng maging requirement na susuotin o rubber shoes sa magiging work nyo. Pero ito kasi guys, common to, whether kung saan ka mapuntang work. So, mostly ang nire-require, diba, black rubber shoes or white rubber shoes. So, depende. Kasi siya, $200 din guys yung bili ko. So, sayang din, diba? Kung mag-umpisa pa lang tayo dito, another expenses na naman yun. So, ready nyo na lang din yung mga common. Alam nyo yun, yung mga plain na damit na white. Tapos, plain na damit na black, and then, black rubber shoes din. So, i-ready nyo yung mga bagay-bagay na yun, lalo na kung mag-work kayo sa Canada. Okay guys, so sumunod naman dito guys na dapat, mas dinamihan ko pa dapat ng dala. Ito yung pangkulay ng buhok. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, no? Marami na akong puti-puti talaga. High school pa lang, medyo marami talaga akong white hair. Yan. So, specific naman yan sa situation ni Alvin. Depende yun. Yan. Kasi kung kayo naman ay black pa naman ang hair, so ito yung hindi naman na kailangan i-prioritize. Pero kasi sa kanya, from time to time, kailangan niya magkulay ng buhok. Yes. So, dapat talaga marami siyang binabaon. Pero yun nga, good thing, nung umuwi siya ng Pinas. Nung umuwi naman tayo guys ng Pinas, nakita nyo naman ng vlog ko, no? Yan, namili na rin ako ng mga pangkulay ko. Talaga, marami na yun guys. Siguro pang 2 taon na yun. Yeah, so malaking tulong din yun na marami kang pangkulay kasi dito malaki na yung mahal na, 'di ba? In dollar amount na yun. Eh yung nabibili niya pang $1 lang yun kasi 40 pesos sa Watsons. 49. Yan. So another thing na dapat dinala o dinamihan ko dito yung mga skincare products. Yan. Kasi syempre meron tayong mga products lalo na sa mga babae ha, na hiyang tayo. Dito kasi sa Canada, iba-iba yung mga products, pwedeng, alam mo yun, wala kayong idea, mag-umpisa ba kayo, baka mag-breakout kayo. So, yung iba, marami tayong mga Pinoy na kababayan dito na nagbebenta online, although sobrang mahal na. Syempre, Canada price na, and dollar amount na. Pero kung makakapagdala kayo ng skincare products nyo for a certain period of time, good for a certain period of time, yan, mas maganda yon para wala nang iisipin muna for that period. Yes. Yan. So, ito, dapat nagdala rin kami ng Canadian SIM. Yan, from the Philippines pa lang, kayang-kaya na kasi natin makakuha ng Canadian SIM. Yes. Kasi ano ba yung benefits nito with Canadian SIM na nasa Philippines ka pa lang? Pagkapunta mo dito sa Canada, yan, ma-activate na agad yung SIM. You don't need to go to any stall or any mall para lang magpa-register and activate ng SIM. And kapag dito ka kasi sa Canada, you still have to pay an activation fee unless they have a corresponding promo. So, meron ngayong Canadian SIM powered by Rogers and Fido na pwede nyong kunin kahit nasa Pinas pa kayo. So, pwede nyo yan isama sa listahan na dapat dali nyo kasi it will be really beneficial when you land here in Canada. And these are the features of the Canadian SIM powered by Rogers and Fido. So, with the Canadian SIM, you will be getting unlimited Canada-wide calls, unlimited local and international SMS, no activation fee, which will allow you to save up to $60. There's free delivery of SIM anywhere in the Philippines, and most of all, you will be getting 60 gigabytes of data for only $35 a month. So, kung interested kayo na makakuha ng Canadian SIM powered by Rogers and Fido habang nasa Pilipinas pa lang kayo, so just register on the link below and wait for the call of an agent para din mapadala sa inyo ang Canadian SIM for free. Okay, ang kagandahan dito guys, once na nag-avail kayo agad ng SIM card sa Pilipinas, is agad-agad kayong makaka-text dito sa Canada paglapag nyo pa lang. Yes. So, pwede na agad kayo maghanap ng work. Yan. Diba? Yan, maka-explore din ng Canada dahil meron na kayo agad data kahit hindi na kayo kumonek sa wifi outside. Yan, makakapag-commute na kayo at hindi kayo maliligaw agad-agad. Oo, kasi isa pa dito guys, no, once na dumating kayo, syempre, yung bahay nyo wala pa internet yan. Yes. So, kailangan nyo na agad na merong SIM card. Importante yun para at least makakapag-browse na agad kayo ng mga Facebook, kung ano man gusto social nyo. Media, and makakonect kayo agad sa family nyo. Yun! So, dako naman tayo sa mga bagay-bagay na dapat hindi na namin dinala. So, konti lang naman konti lang to. Kasi, okay lang din naman na nagdala kami ng ibang bagay. Pero ito, may mga bagay-bagay na feel ko nagpasikip ng aming boxes. Yan, balikbayan boxes. Na sana nailagay na namin kanina yung mga dapat dinala na lang namin. Unang-una guys, may kasalanan dito yung anak ko.
Una-una pag-usapan natin para guys, sa syempre, bata to. yung laruan ni Zion. Yan, children's books and toys. Grabe. Dala kasi siya guys. Ang dami-dami rin naming nadalang books and toys. And ito ha, mabibigat yon kasi nga books and toys. And bakit ba namin hindi ma-let go yun? Kasi nung pumunta kami dito sa Canada, kaka-birthday niya lang. So may mga nagregalo na parang ang hard din naman na iwan na lang, hindi na pakinabangan. So, dinala ko. And ang heavy talaga ng mga books. Pero yun nga, na-realize ko, guys, sang katutak ang books and laruan dito sa Canada. Magsasawa. Sa Goodwill pa lang, guys. Goodwill pa lang. $1. $1 yung book na malaki na. Basta per book, $1 yun. Yeah. Kung hardbound, $2 yun. Depende kasi. Pero sobrang dami talaga na sana inalat na lang namin yung space. Ang lalaki pa naman ng space nun kasi malalaki yung toys. May stuffed toy pa nga. Tapos may book. So, sana inalat na lang namin yung sa ibang mas mahalagang bagay. Okay. Pero syempre, anak naman natin to, di ba? Kailangan din, somehow, konti lang. So sana, nabawasan na lang namin. At nabawasan man lang sana. Yes. Ayan. So, sumunod dito guys, ito, syempre, alam nyo na, COVID time. COVID time, nung umalis medyo tayo. nag-aalala kami ni Emma, na sabi nga namin, pagdating namin dito, baka syempre, di natin alam baka makakailangan pa ng face mask. Yun yung mga isa sa mga dapat hindi na namin dinala yung face mask. Ang dami umorder ako noon guys sa Shopee. Hanggang may ngayon. May mga kulay pa yun guys ha. Hanggang ngayon, nandyan pa nakatambak never kasi. Namin nagamit. Pagdating mo naman dito sa Canada, hindi, lenient na sila compared sa Philippines, diba? Nagre-require pa noon ng face masks. Yan. Pati alcohol, napadala rin ako ng maraming actually, nagamit ko naman siya, baby. Sa Chinook. Nung time na bago pa lang ako doon, kailangan kasi din namin ng face mask. Oo, pero konting days lang yun. Kasi lenient na talaga yung Canada. Hindi ka na nire-require sa mga public places na mag-face mask. So, sobrang dami ko, guys. Kung magka-lockdown ulit, ready na kami. Pero, syempre, hindi na namin i-wish yun. Ang sinasabi ko lang, yun ay nagpadagdag talaga ng space sa bagahe namin. Kasi, marami akong binili. Alam nyo naman din, takot tayo mawala ng face mask. Okay, yeah. Sumunod naman ay yung... Ito sa akin. Wag na kayo guys magdadala ng fit na damit. Kasi dito sa Canada, particularly sa amin, mananaba ka. So, yan. Kaya ito mga binili ko na to sa, ewan ko kung saan ko nabili. Goodwill. Kasi at least maluwang na. Kasi may mga damit ako na hindi na masuot ngayon. Yan, nagpuputukan na. Hindi. Ano kasi guys? Puntis kasi. Hindi. Fake news. So, wag na kayo guys magdala ng mga fit na damit. Kasi baka hindi nyo lang mapakinabangan dito. Lalo na, alam nyo, iba kasi yung stress din kapag nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, mapapalakas ka ng kain eh. So, yan, excuse lang yun. Pero, personally sa amin, dapat, yung mas comfortable na lang na mga damit na alam nyo, may allotted space for you to grow. Kasi Kumbaga nung umalis ka small, dapat ang dali mo XL na. Pwede naman. Parang small, tas dali mo dito medium para may allowance. Kasi sayang na kapag mape-pressure ka mag-maintain small to small, di ba? Yeah. So, yun. So, ito guys, sumunod naman ay yung sobrang daming print out. Ayan. Ang dami namin kasi print talaga. Yes. Yung mga documents namin. Lahat kasi na sinabit namin sa application, print namin yun, which we found na unnecessary. Dapat ang piprint mo lang yung mga important documents. Hindi naman kasi lahat hahanapin talaga ng immigration officer. Although, yan, it is important to be ready. Pero, feel ko kasi kami na sobrahan. Na doble-doble. Alam niyo yun kasi pag coupon ban, di ba, ang bibigat niyan. May document siya, may documents ako. Hindi siguro, baby, natural lang yun kapag yung papunta ka pala ng Canada. Siyempre, excited ka pa eh. Tsaka ayaw mong maharang ka ng immigration. So, parang sa akin kasi noon, baby, print na natin lahat ng mga kailangan natin. Yung passport, kung ano man yung mga documents na galing sa school niya. I think 2 copy pa. Yan, ang dami. Ito pa ha, ang dami naming print na resume. Yeah. Pero kasi, dami nun wala kaming masyadong nagamit. O we had to reprint dahil syempre mag-update kami ng phone. Although alam na namin yung address kaya na-print na namin. Pero dito, kunwari, update ka ng ibang data mo or details mo. Syempre, unti-unti ka rin naman kasi natututo. You have to adapt sa mga Canadian format resume. So, inedit-edit pa namin yun. So, sana binawasan na lang namin yung mga print out na documents na
ang dami naming tinapon. Yeah. Kaya okay lang yan. Nandiyan na yan. At least, diba, yung mga bago pa lang na pupunta rito, at least magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung dapat na dalhin nyo at ang mga dapat na hindi nyo dalhin. But since you will be getting a Canadian SIM kung gusto nyo, at least meron na kayong alam na number na ilalagay dyan sa inyong resume. Yun yung importante. Pwede na kayo makapag-print at hindi na kailangan mag-edit kapag dito pa lang kayo kukuha ng inyong mobile number. Yan. So, yun guys. So, yun yung vlog natin ngayon, guys. Yan, yun yung mga bagay sayang na dapat dinala namin o dinamihan namin ang dala. And sayang, dapat hindi na namin dinala or dapat binawasan na lang namin yung dala. Okay guys, so yun, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin. And pag may mga question kayo guys, just leave a comment sa comment section natin. And yeah, hanggang dito na lang. See you in the next one. Peace!